Magandang araw po, si admin po ito at welcome po sa channel ko. Wala na pong paligoy-ligoy. Sisimulan po natin ang programa sa Shout Out! Kurt Duro, Beethoven Tobias, Mega Mecol, Eliza Andrade ng Lapu-Lapu, Cebu, Ninjax Men, Gladys Raimundo, Christine Hare from Bourbon, Cebu, Grace Martinez, Daphne Garche, Lourdes Escueta from Australia, Leonard Lubera, Kyle Lawrence Descalar, Micah Beadog from New Zealand, Arvin Jusay, Zandri Tariman, Maktaba Jarir Al-Qasim from Saudi, Sheila Balanza from London, Delijet Zujuno, Mamamu from South Korea, Alex Fair from MIPSS, Gerald Jimenez, MJ Ahon, Dea at Hiro, Lian Nicole Fernando, Ana Corina, Aaron Balauro, Mark Suwan, Kimberly Diaz Santos, BTS and Army, Jacob Bringuela, Matt Francia Reducto, MJ Dea, Aaron, Hiro, Kyle, Boyby, Keith, Louis Lane, Celis, Christian Santiago, Jersey Litan of Naga City, shoutout sa Naga City, Martina Jasnilona, Eliza Andrade from Cebu, Faith Mantilla of Cambodia, Harvey at Chloe, John Renz Aguila ng Bataan, Daimler and Drexler ang magkapatid po, magandang araw kung nakikinig kayo, Khalifa Parayday, Bikani and Ifarel of Quezon City, Buraide Al-Qasim from Saudi, Serge Bien of UAE, A&C Vlogs, Eli Escano. Tuloy na po natin ang programa. Intro! Hi, you can call me Hera. Meron akong kakambal. Let's call her Artemis. Kami yung klase ng kambal na magkamukhang magkamuka. Parents lang namin nakaka-distinguish kung sino si Artemis, sino si Hera. Kung anong pinagkapareha namin sa pisikal na anyo, siyang ikinaiba ng pag-uugali namin. Ako mahilig sa sports. Siya naman ang sports niya, alak at baso. Bulakbol rin siya. Madalas ako ang pumapasok sa mga klase niya para lang hindi siya mabuko sa mga kalokohan niya. 18 kami nang makilala ko si Frank. Best friend ng pinsan namin na si Kuya Ernie. Hanggang sa niligawan ako ni Frank, alanganin akong sagutin siya kasi nararamdaman kong gusto rin siya ni Artemis. Tinanong ko siya kung gusto ba niya, just to make things clear. Hindi no, go lang kambal, bagay kaya kayo. Pero papayag kaya sila mami? 29 na siya, 18 ka pa lang, sabi niya. Tuwang-tuwa ako nung sinabi niya yun. Bilang respeto sa magulang ko, sinabi ko sa kanila. Sabi nila okay lang basta sa bahay manliligaw. Ayun nga, sa bahay nanligaw si Frank. After 3 months, sinagot ko siya. Tumagal ng 3 taong relasyon namin. Kalahati ng mga panahon na yung LDR kami, engineer kasi yung sa Dubai, once year lang kung makauwi. Okay naman, masaya ako. Ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin. Frank is my first love. Dumating yung araw ng graduation namin ni Art. Umuwi si Frank. Pagbaba ko ng stage, lumuhod si Frank sa harap ko at inalok akong magpakasal. Pakiramdam ko nung mga oras na yun ang haba-haba ng buhok ko. Tumatango-tango sa akin si Mommy habang umiiyak. Si Daddy umiiyak lang. Nung mapalingon ako kay Art, parang ang sama ng tingin niya sa amin. Pero nung makita niyang nakatingin ako, ngumiti siya. Pinaliwala ko yun. Sa sayang nararamdaman ko nung mga oras na yun, medyo naging selfish ako. 2013 sana ikakasal kami. April 23, 2013. Kaso, hindi dumating yung araw na yon. December 2012, umuwi kami nila Daddy ng Pangasinan. Yearly kasi dun kami nagpapasko at nagbabagong taon. Nagpaiwan si Art, may lakad pa raw kasi silang mga kaibigan niya. That time, wala akong gamit na phone kasi nasira yung kay Art, hiniram niya yung akin. Ang saya-saya namin ng mga kaibigan ko sa Pangasinan nung binalita ko na ikakasal na ako at abay sila. 24 na, nakasunod si Art, yung itsura niya nun, nag-glow. Kako nga sa kanya, baka in love siya. Baka umaunahan pa kitang magpakasal kambal. Tatawa pa ako that time. Kako, pasabay na lang kami. Alam mo, why not? Hagikikan kami nun. Sinaway pa kami ng tita namin dahil sa ingay namin. February 9, 2013. Sinugod sa ospital si Art. Nahimatay kasi siya. Naabutan ko na sila, mami doon. Si Daddy galit na galit sa kanya. Sinong amay niyan? Umiiyak lang si Art. Si Mami, pinapatigil si Daddy. Ikaw, Hera, alam mo ba kung sinong tatay niyang dinadala niyang kapatid mo?
Huwag mo siyang pagtakpan. Gulat ako nun, hindi ko alam na buntis siya. Di, huwag na kayong magalit, andyan na yan eh. Kahit takot ako, pag galit siya, nilakasan ko ang loob kong pakalmahin siya. Hindi na ako magagalit kung malalaman ko kung sinong hudas ang tatay niyan at nang may pakasal ko silang dalawa. Aaminin ko, natukso akong makipag-do dati kay Frank. Pero naisip kong mga pangalan ni Daddy sa amin. Kaya sobra kong vinalyo ang virginity ko. Pasaway lang talaga si Art. Nakauwi na kaming lahat-lahat, hindi pa rin umaamin si Art. Kahit sa akin ayaw niya. Isang linggo pa ang lumipas, naging busy ako sa trabaho ko. Kakapasok ko pa lang sa opisina nun nang pauwiin ako ni Daddy. Naratnan kong yakap ni Mami si Art. Tatlo silang umiiyak. Nung makita kong namumulang pisngi ni Art kaya nagalit ako kay Daddy, buntis na nga ang kapatid ko, nagawa pa niyang saktan. Kung hindi niyo kayang tanggapin ang kapatid ko, aalis na lang kami dito. Hinila kong palayo sa kanila si Art. Si Frank ang ama ng dinadala niya, Hera. Dinaydor ka ng kapatid mo. Nakausap ko na si Frank. He thought it was you and your sister didn't do anything to stop him. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang umiyak nung malaman ko yon. Masakit, pero ayaw lumabas ng luha ko. Lumayo ako. Hindi naman ako pinigilan nila Mami. Pinatulungan pa akong makahanap ng trabaho sa Pangasinan. Hinihintay kong ikasal silang dalawa at makarating sa akin ang balita, pero walang dumating. Nakapanganak siya, sinend sa akin nila Mami picture ng baby. Doon ako umiyak. Ako sana ang kasama ni Frank na bubuo ng pamilya, pero inagaw lahat sa akin yun ng kapatid ko. January 8, 2014. Madaling araw, nagising ako sa ring ng phone ko. Si Mami. Sa dami ng sinabi niya, tatatlong salita lang ang nag-sink in. Artemis. Patay. Nagbigti. Kung ano man ang naipong galit sa dibdib ko, parang sa kanya natunaw yon. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa bus sa pag-atungal ko. Si Frank ang sumundo sa akin. Di tulad ng dati, normal ng tibok ng puso ko pag nakikita ko siya. Nag-aaral siya ng voodoo. Ano? Tignan mo yung atik nyo, maraming manika doon. May mga libro rin siya kung ano-ano. Minsan nahuli ko siyang may kung ano-anong inilalagay sa inumin ko. Nagsasama kayo? Oo, pinakiusapan ako ni Mami. Pero Hera, ikaw ang mahal ko. December, diba? Surprise sana na uuwi ako. Nung tinawagan kita, sinagot mo naman. Akala ko ikaw yon. I'm sorry. Bakit hindi mo man lang nabanggit yon? Hindi ka ba nagtaka na hindi ko nauungkat yon? Tinigil niya yung kotse sa tabi. After kasi nun sabi mo, ni Art, na wag pag-uusapan. Sabi niya nagigilty siya dahil hindi natupad yung billing sa inyo ng parents niyo. She said though she loved what happened on the other side, she hates it. Nasaktan at nasayangan ako. Kung hindi nagbunga ang isang gabi yun, kahit malaman ko ang nangyari sa kanila, tatanggapin ko pa rin siya. But, ba't siya nag-suicide? I don't know. Si Daddy ang may hawak ng suicide note niya. Gusto ko sanang i-post ang picture ng note pero disturbing masyado. Wala siyang pirma doon, pero may thumb mark siyang gamit ang dugo niya. Nakalagay doon na kaya niya nagawa yun dahil hindi siya kayang mahalin ni Frank. Kahit pinakasalan siya nito. Huwes lang, kaya hindi pala nakaabot sa akin. Alam niyang dahil lang kay Apollo, anak nila. Gusto niya na ako ang mamatay, pero dahil hindi raw ako nauwi, hindi niya ako magawang patayin. Nakasulat din doon na gumawa siya ng ritual. Aware kayo sa movie ni Judy Ann na matakot ka sa kulam? May ganun pala talaga. Pwede pala yun. Ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, 1 taon akong hindi umuwi ng Manila. Dahil may isa siyang kulang sa ritual, isang parte ng katawan ko. Yung handwriting niya halatang galit na galit. May mga part ng papel na nabutas sa sobrang diin ng pagkakasulat. Nahimatay si Mami nang mabasa yon. Si Daddy naman niyakap ako. Pino-autopsy ang katawan niya. Una kasi akala ng Daddy si Frank ang may gawa nun. May sugat kasi siya sa kamay at noo. Wala namang foul play at niniwala akong di yun kayang gawin ni Frank. Pero ang nakakabahala nun, nung inautopsy siya, pumipintig pa rin ang puso niya. Sabi pa nung doktor nung napatingin siya sa gilid, nakaupo raw doon yung kapatid ko, parang bored na bored. Sa takot niya tumakbo siya palabas ng morgue.
Sila Mami kasama ng iba pa naming kamag-anak, nakitang biglang lumitaw ang kapatid ko sa harap ng kabaong niya. Sinakal si Daddy na nasa tabi ng kabaong. Yung isang pinsan ko hindi raw niya alam kung bakit pero bigla na lang yung binato ng Biblia yun. Nawala raw bigla at may narinig silang sigaw. Sumunod si Frank. Nasa tabi niya si Apollo sa kama nang may maramdaman siyang humahawak sa kasalanan niya. Nung magmulat siya ng mata, nakita niya kapatid ko pala. Nung sisigaw raw siya, bigla nitong sinakal si Apollo. Dapat pagkaluluwa, hindi mo mahawakan, di ba? Pero nahawakan raw niya si Frank, kasing lamig raw ng yelo at sobrang lakas at naihagis niya sa pader. Ako, nagparamdam, nagpakita at ilang beses niya akong sinubukang patayin. Mula nung ilibing siya hanggang ngayon. Minsan hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko dahil para siyang naiinis na umeepal. Nagdadasal na lang ako sa Diyos pag ganun. Madalas nagbubukas mag-isa yung Shalane. Minsan pag nasa gilid ako ng kalsada, bigla niya akong tinutulak papunta sa gitna. Namura pa ako ng driver dahil muntik na akong masagasaan. Gahiblan na lang ang distansya. Nung hindi ko kinaya ang dami ko ng life and death situation, feeling ko mababaliw na ako. Eyebags ko ang laki-laki na, mukha na akong nakabatak. God help me nung panahon na suko na ako at ayaw ko na siyang labanan. May grupo na dumating sa opisina. Yung pinaka parang leader nilang nakatingin sa akin. Nagbasa sila ng Bible. Yung ka-office ko na aware sa nangyari sa akin dahil kapitbahay namin sila tita. Sinabi sa kanila yung problema ko. Nasa likod niya nga lahat, naka-bad finger. Seryoso, sabi ng lalaki. Nangilabot lahat ng mga kaopisina ko. Pati boss namin. Sabi doon na lang kami sa may labas. Kamukha mo siya. Kambal kayo. Alam mo bang ang mga kambal ay magkarugtong ang kaluluwa? So mamamatay na rin ako at siya ang papalit? Hindi. Wala na sa mundong ito ang kapatid mo. Ang nilalang na yan ay demonyo. Ang sinabi mong ritual na ginawa niya ay totoo, pero hindi ang kaluluwa ng kapatid mo ang papasok sa katawang tao mo, kundi ang demonyo. Sabi nila pag suicide, diretso ng hell? Oo. Masakit pero totoo. Pero kahit yung nasa tabi mo ay demonyo, mas malakas pa rin ang Diyos sa kanya. Sa peripheral vision ko, kitang-kita ko ang gumagaya sa itsura ng kapatid ko, galit na ang itsura. May sungay na rin sa gitna ng noo. Sumisigaw siya pero ang sigaw niya parang nasa malayo. Sa salita pa lang mawawala na yan, katulad nito, sa banal ng dugo ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Ang lumanay na boses niya pero may kakaibang lakas at matatag, and in poof, nawala yun. Babalik yun, pero maniwala ka lang sa Panginoon at hindi ka niya pababayaan. Tanggapin mo si Jesus at hindi niya mahahawakan ni dulo ng buhok mo o maging daliri mo sa paa. That day, I let Jesus enter my heart, soul, and life. Sa mga unang buwan, nakikita ko pa rin siya, pero hindi na niya ako magalaw. Sa mga sumunod na buwan, mga boses na lang. Hanggang sa nawala na, pinakilala ko si Victor kila Mami dahil sila ang sinunod ng demonyo. Naging Christian na rin sila at tinanggap nila si Jesus, kahit si Frank. At dumating ang araw na hindi na muling naming nakita ang nilalang na gumagayat na nilalang sa kapatid ko. P.S. Sorry kung mahaba, may karugtong to about dun sa grupo ng mga mangkukulam sa Kamaynilaan na nakilala ng kapatid ko. P.P.S. Asawa ko na si Victor ngayon at may isa na kaming anak. Si Apollo sinama ni Frank sa Dubai. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!